Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya. Ikatlong araw ng bagong taon 2024. Kumusta na kayo? Happy New Year po sa lahat. Kumusta na kayo? Kumusta na ang inyong nakaraang taon? Kumusta na ang ating pananampalataya, ang ating kalusugan? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at maganda ang pasok nitong taong 2024. Pagpapatuloy na po natin ang ating pagbabasa sa aklat ng Genesis. At bago natin ito simulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kaming magpapasalamat sa inyo sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. Sa nakarang taon na kami po inyong ginabayan at pinagbayan, maraming salamat. Humihingi din kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. At sana po, sa gabing ito, sa aming pagbabasa sa aklat ng Genesis, ay pagkasamahan po nawa kami. Samahan kami ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga bagay nito na napakagandang istorya sa aklat ng Genesis. Pagpalain din nawa po ninyo ang mga taong manonood makikinig sa gabing ito. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alam po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Pagpapatuloy na po natin ang pagbabasa sa aklat lang Genesis 31 hanggang 43. Si Raquel ay hindi pa rin nabubuntis. Kaya nainggit siya kay Leah. Sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng anak. Dahil kung hindi, mamamatay talaga ako. Nagalit si Jacob sa kanya at sinabi, bakit Diyos ba ako? Kaya siya at ang nagpasya na hindi ka magkaanak. Sinabi ni Raquel, kung ganoon, sumiping ka kay Bilha na alipin ko para kahit sa pamamagitan niya magkaroon din ako ng anak. Kaya binigay niya kay Bilha, si Bilha kay Jacob bilang asawa at sumiping si Jacob kay Bilha. Dumating ang panahon na buntis si Bilha at nanganak ng lalaki. Sinabi ni Raquel, kinuhan ng Diyos ang aking kahihiyan. Tinugon niya ang panalangin ko dahil binigyan niya ako ng isang anak na lalaki, kaya pinangalanan niya ang sanggol na Dan. Muling nabuntis si Bilha na alipin ni Raquel at nanganak ng lalaki na pinangalanan nila na ni Jacob. Lalaki na pangalawang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Raquel, napakaigpit ang labanan namin ng bilang kapatid at nagtagumpay ako. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Naphtali. Nang hindi na magkaanak si Leah, pinasipingan niya kay Jacob ang alipin niyang si Silpa. Nabuntis si Silpa at nanganak ng lalaki. Sinabi ni Leah, parang pinalad ako. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Gad. Muling nanganak si Silpa ng lalaki na pinangalana pangalawang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Leah, lubha ako nasisiyahan ngayon. Tatawagin ako ng mga babae na masiyahin. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Aser. Anihan ng trigo noon. Pumunta si Ruben sa bukid at may nakita siyang tanim na mandragora. Kumuha siya ng bunga nito at dinala sa ina niyang si Leah. Pagkakita noon ni Raquel ay sinabi niya kay Leah, bigyan mo rin ako ng mandragora na dinala ng anak mo. Pero, sumagot si Leah, hindi ka pa ba nakukontento kinuha mo ang asawa ko? Ngayon kukuhanin mo pa ang mandragora ng anak ko? Sinabi ni Raquel, kung bibigyan mo ako mandragora, pasisipingin ko si Jacob sa iyo ngayong gabi. Napakaswerte naman tong si Jacob. Pinag-aagawan ng babae. Mag-aagaw dilim na dumating si Jacob mula sa bukid. Sinalubog siya ni Leah at sinabi, kailangan sa akin ka sumiping ngayon dahil binayaran na kita kay Raquel ng mandragora na dala ng anak ko. Kaya sumiping si Jacob kay Leah ng gabing iyon. Sumagot ang Diyos sa panalangin ni Leah at siya'y nabuntis ng anak siya ng lalaki na ikalimang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Leah, gagantimpalaan ako ng Diyos dahil ibinigay ko ang alipin ko sa aking asawa. Kaya pinangalanan niya ang kanyang anak na Isakar.
Muling nabuntis si Leah at nanganak ng lalaki na ika-anim nilang anak ni Jacob. Sinabi niya, binigyan ako ng Diyos ng mabuting regalo, pinararangalan na ako nito ngayon ng asawa ko dahil binigyan ko siya ng anim na anak na puro lalaki. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Zebulun. Hindi nagtagal, nanganak si Leah ng babae at pinangalanan niyang Dina. Hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel. Sinagot niya ang kanyang panalangin at nagkaanak din siya. Nabuntis siya at nanganak na lalaki. Sinabi niya, inalis ng Diyos ang aking kahihiyan. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Jose. Dahil sinabi niya, naway bigyan ako ng Panginoon ng isa pang anak. Pagkatapos na ipinanganak ni Raquel si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan niyong ako ay makauwi sa lugar namin. Ibigay niyo sa akin ang asawa ko na pinaglilingkod ko sa inyo at mga anak ko dahil babalik ako sa amin. Malalaman niyo kung paano ako naglingkod sa inyo. Sumagot si Laban, kung maaari huwag muna ayon sa pagpapahula ko. Malalaman ko ang na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang ibabayad ko sa iyo at babayaran kita. Sinabi ni Jacob, alam mo kung paano ako maglingkod sa iyo at kung paano dumami ang mga hayop ninyo dahil sa pag-aalaga ko. Nang dumating ako rito, kaunti pa lang ang mga hayop nyo, pero ngayon ay napakarami na. Dahil pinagpala kayo ng Panginoon dahil sa akin. Ngayon, dapat na sigurong magsumikap ako para sa sarili ko sa bahayan. Nagtanong si Laban, ano ba ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Sumagot si Jacob, huwag na lang po akong bayaran. Ipagpapatuloy ko ang pag-aalaga ng mga hayop niyo kung papayag kayo sa kondisyon ko. Titignan ko kung ngayon kung ang mga hayop ninyo at kukunin ko ang itim na mga tupa at batik-batik na mga kambing. Yun na lang ang pinakabayad nyo sa akin. Darating ang araw, malalaman nyo kung maaasahan ako o hindi. Kung susuriin ninyo ang mga hayop na ibabayad sa akin, kung may makita po kayong kambing na hindi batik-batik o tupa na hindi itim, ituring nyo na ninakaw po ito. Sumagot si Laban, kung ganyan ang gusto mo, payag ako. Pero nang araw din yun, ibinukod ni Laban ang mga batik-batik na kambing na lalaki at babae, pati ang mga itim na tupa. Pinaalagaan niya ito sa mga anak niyang lalaki. Ibinukod niya ito kay Jacob sa layo ng 3 araw kung lalakarin. Ang naiwang mga hayop ay binabantayan ni Jacob. Kinuha niya si Jacob ng mga sanga ng almendro, abilyano at kastanyo at binalat-balatan niya ito pero hindi niya lubos na binalatan kaya may batik-batik na puti kapag tinignan ng ang mga sanga. Inilagay niya ang mga sangang ito sa harapan ng painuman ng mga hayop para makita ng mga ito kapag iinom sila. Doon sa harapan ng mga sanga, nagkakastahan ang mga kambing kapag umiinom sila. Batik-batik ang mga anak nila kapag nanganganak na sila. Pero iba ang ginawa ni Jacob sa mga tupa. Habang nagkakastahan ng mga hayop na ito, pinapaharap niya sila sa mga batik-batik na kambing niya at sa itim na kambing ni Laban. Kaya napaipon din si Jacob ng sarili niyang mga hayop at hindi niya isinama sa mga hayop ni Laban. Kapag nagkakastahan na ang mga hayop na maganda ang katawan doon sa pinag-iinuman, inilagay ni Jacob ang mga sangang iyon sa harapan ng mga ito. Pero kapag ang mga hayop na matatamlay ang magkakastahan, hindi niya inilalagay ang mga sanga. Kaya ang mga matatamlay ay hindi kay Laban at ang mga masigla
ang katawan ay kay Jacob. Sa ganitong paraan, labis na yumaman si Jacob. Dumami ang mga hayop niya, pati na ang mga kamelyo at asno. Dumami rin ang alipin niyang lalaki at babae. Napakaganda, ano po. Ganda ng istorya, ano po. Napakaganda ng istorya. Kita nyo yung pag-aasawa ni Jacob, pati mga alipin ay binibigay ng kanilang asawa para magkaanak lang. Hindi natin masasabi na kung swerte si Jacob dahil yun sa batas ng Diyos ay hindi tama. So, nagkakaroon ng pahintulot dahil gusto nilang magkaanak. Salamat sa pakikinig nyo ngayong gabi. Salamat sa pakikisama nyo sa akin o sa ating binabasa. Sa pagtatapos, tayo muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang istorya na pinagkaloob niyo sa amin at nakikita namin na ang inyong mga panukala ay nangyayari kapag kagustuhan niyo. Kahit ang mga kahilingan namin ay hindi natutupad kung hindi pa panahon. Sa gabing ito, kami muling magtatagubilin sa inyo sa loob pa ng kalahating isang linggo na kami po pakisamahan ng inyong malalakas at pagagaling na anghel sa ilang araw pa at kami po ay nagtatagubilin. Salamat po sa pakikinig nyo sa aming panalangin at ang lahat po iniling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Okay, maraming salamat po sa inyo at dito sa lugar namin na hanggang ngayon nagpuputukan pa, hindi pa tapos ang kasiyahan ng mga tao. So, magandang gabi po, Happy New Year at Happy New Year.